Ang video na to ay nakafocus lang at para lamang sa mga baguhang referee. Kaya sa mga magagaling at mga veteranong referee dyan, exempted na muna kayo. Scenario number 2. Inihagis ng crew chief ang bola para sa isang opening jump ball. Legal na natapik ni A1 ang bola sa ere. Pagkatapos na legal na matapik ang bola ni jumper A1, ang bola ay direktang lumabas sa hangganan ng loob ng court o out of bounds. Ibinigay ang posisyon ng bola sa Team B sa pamamagitan ng throw-in bilang resulta sa nagawang violation ni A1. Ang Team B ay magkakaroon ng 14 seconds na shot clock kung ang throw-in ay gaganapin sa front court ng Team B. Tama ba ito? So ito ang sasagutin natin, yes or no. Bago natin puntahan ang mga artikulong nakapaloob sa senaryong ito, gusto kong ipabatid sa inyo na dapat din natin pag-aralan ang dalawang factors dito. Yung tinatawag na throw-in o lugar ng throw-in at yung tinatawag na shot clock. Ang senaryong ito ay nakapaloob sa article number 12 na may titulong Jump Ball and Alternating Possession. Ngayon, basahin muna natin yung OBR na affected sa senaryong binanggit natin. Puntahan natin ang 12.3 of article number 12, penalty. So yung penalty ang basahin natin. Sinasabi dyan, ang posisyon ng bola ay dapat igawad sa kabilang team para sa isang throw-in. Nagaganapin mula sa lugar na pinakamalapit sa pinangyarihan ng infraction. Maliban na lang kung ang infraction ay nangyari direkta sa likod ng backboard. So maliwanag dyan sa penalty. Meron na tayo ngayong idea patungkol doon kung saan gaganapin ang throw-in. Sinasabi dyan, sa pinakamalapit na pinangyarihan ng infraction. Doon gaganapin ang throw-in. Pero sinasabi dyan, maliban na lang kung ang infraction ay nangyari direkta sa likod ng backboard. Kasi hindi po tayo nagpapa-throw-in o nagpapa-inbound ng bola sa likod mismo ng backboard. Nag-a-adjust ang referee na bigyan ng lugar ang nagto-throw-in hindi roon sa likod ng backboard. Maliwanag yan mga kapito. Ngayon naman pumunta tayo sa OBRI ng article number 12. Yung senaryo na nabanggit natin, saan ba yan nakapaloob? Basahin natin ang 12-6 example. Inihagis ng crew chief ang bola para sa opening jump ball. Pagkatapos na legal na matapik ang bola ni jumper A1, ang bola ay may dalawang senaryo dito sa 12-6 example. Pero yung isang senaryo lang ang babanggitin natin kasi yung senaryo B, hindi naman siya related sa senaryong nabanggit natin. So letter A lang tayo. Sinasabi dyan, direktang lumabas sa hangganan ng loob ng court o out of bounds. Ngayon, para mas maliwanagan tayo, pumunta tayo roon sa interpretasyon ng example na to. Sinasabi sa interpretasyon, ang Team B ay bibigyan ng throw-in bilang resulta ng paglabag o violation ng A1. Kung ang throw-in ay ibibigay mula sa backcourt ng Team B, ang Team B ay dapat magkaroon ng 24 seconds shot clock. Kung ang throw-in naman ay ibibigay mula sa front court ni Team B, ang Team B ay magkakaroon ng 14 seconds shot clock. Sa sandaling mailagay ang bola sa kamay ng player ng Team B na nasa lugar ng throw-in, ang Team A ang magkakaroon ng karapatan para sa unang alternating possession throw-in. So yun mga kapito. Napakaliwanag ng sinabi ng interpretation ng Article 12-6 dito sa OBRI. Okay? Sinasabi na kapag ibibigay ang posisyon ng throw-in doon sa backcourt, meron niyang 24 second shot clock. Kapag ibinigay ang throw-in doon sa front court,
meron niyang 14 seconds shot clock. Of course, pinag-uusapan natin dito ang backcourt at saka frontcourt ng Team B. So, balikan natin ang senaryo na binanggit natin at pinag-uusapan sa ngayon. Okay? Dahil ibibigay ang posisyon doon sa frontcourt, sinasabi na mayroong 14 seconds shot clock. Kaya tama ang sinasabi doon sa senaryo na yon. Kaya ang sagot, definitely, yes ang sagot. Okay? So yun mga kapito, sana meron tayong natutunan dito sa ating video sa lahat ng mga baguhang referees na patuloy na sumusuporta sa atin. So maliwanag na yon mga kapito. Magkita-kita ulit tayo sa susunod nating vlog at sa mga senaryong pag-aaralan uli natin para makatulong sa mga baguhang referee dito sa ating channel, dito sa ating Facebook page. So yun mga kapito, muli ako po ang inyong Uncle B na nagsasabing harapin mo ang totoong mundo ng basketball. Safety first, kapito. Peace out.